Chancery R, programa kan obispo kan Legazpi asin kanseeng kanselyer kada Domingo niludto alas 12 as alas 2 nin hapon. Chancery R, mga oras daw kan kagurangnan na madarasindo kan marhay na baret, mapaliwanag kan banal na kasuratan, mahirasindo kan mga agi-agi nyato bilang sarong simba, magmimidbid asin magsaselebrar kan mga Diyosnon na biyaya na inako kan mga padi, reliyoso asin laikong kakbay sa pagbaklay. Chancery R, karibanan sa tong namumutan na obispo, Bishop Joel J. Bailon sa siyang paghurok-hurok kan ebanghelyo sa Domingo sa Tinapay din Buhay. Karibanan man po ang mga laiko asin reliyoso na matao kan sindang testimonya nin pagtubod asin istorya sa pagutog kan sindang misyon. Dalan asin buhay. Mga bareta sa simbahan, lokal man o universal, halos sa Roma o gikan sa kabubuludan kan sa tong probinsya. Iatod sindo kan sa tong kanselyer sa Kairos News and Commentaries. Chancery R, programa na madadangog sa Radyo Veritas asin mahiling sa TV Veritas Listen TV8. Chancery R, programa kan Chancery kan Diocese kan Legazpi. Hali sa Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Si Jesus nagsabi kini Nicodemo, dai pa ni nakasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit. An aki kan tawo. Duman sa lantad an halas initaas ni Moises, siring man an aki kan tawo iitaas, tanganing an gabos na nagtutubod sa iya, magkaigwanin buhay na daing kasagkoran. Ang Diyos namot nagayo sa kinakban, kaya itinaunya ang sa iyang bugtong na aki, tanganing ang nagtutubod sa iya dai mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Huli ta sinuguk ang Diyos ang sa iyang aki sa kinakban, bako sa paghukom, kundi tanganing ang kinakban, huli sa iya makaligtas. Diyos maray naaga sa sendo gabos mga tugang. Ika-14 po kan September ngunyan na Domingo. As in, imbis na celebraron kan simbahan, anika 24 Domingo kan ordinaryong panahon, sinisilibrar po niya itong ngunyan ang mamuraway na pagpahayag kan krus ni Kristo. Inulita iyo po ini sa pitsa 14 kan September, iyo po ini ang kapistahan na itinalaan, tangani nagirumdumun niya to. Ang dakulaon na regalo ng Diyos sa satuya, para sa satong kaligtasan, para sa satuyang buhay, para sa entirong kinakban. Dahil iba po kundi ang krus din satuyang kagurangnan na si Yesu Kristo. Mga tugang, ang krus, iyo po ini ang pinakasimbolo kan satuyang pagtubod. As in, nasa sentro po ini kan satuyang pagtubod. Dahil kita pwedeng magpahayag kan satuyang Kristyanismo, kan satuyang pagtubod, kundi ang krus na kabtang kayan. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Inaawit na po yan pag-abot kan simana kan panahon in Kwaresma, sa kada pag-atender niya to kan Via Crucis baga po, pag-istasyon kan krus, yaon dyan, inaawit niya to ini kagurangnan, huli kan sa imong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa krus na ini, pag-abot kan Biyernes Santo, isasakat iniitaas nin padi ang krus sa pagbinerar niya to, sa pagsamba niya to kan krus na ini. As in, sinasabi niya, iyo man giraray. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Kaya nasa sentro nanggad na kan sa tuyang pagtubod mga tugang, ang krus. Inot sa gabos kay po ang hilingon ta na ining krus na ini, iyo ini ang paagi, tanganing ipahiling nin Diyos sa satuya an sa iyang pagkamuot. Uminagi nin makuring pagtios, pinako siya sa krus, nagadan siya sa krus. Tangani lang na ipahiling nin Diyos sa paagi kan sa iyang aking si Yesu Kristo, kung guraano niya kita namumutan. Ipo yan ang satuyang nadangog sa Ebanghelyo. Ngunyan. Labi-labi ang pagkamuot kan Diyos sa kinaban, na itinao niya, ipinadara niya ang sayang bugtong na aki,
bako tanganing husgaran ang kinaban. Tanganing huli sa iya, matubos ang kinaban, asin magkaigwanin buhay. Asin paano ini gigibuhon ni Jesus? Sabi ko nga ni po, sa paagi kan sa iyang krus. Iyo ini ang prueba kan pagkamuot ninyo sa sato. Da ining ibang prueba ini. Iyo, yaon dyan mahihiling tapoan sa iyang linalang, ang kapalibutan, ang kagayunan ka ining gabos na linalang niya, ang kadunungan na nahihiling ta sa gabos na bagay na sa iyang linalang, ang gayunin mga burak, ang kadunungan na nangyari sa satuyang isip na kita nakakapartisipar sa paglalangman kan manlain-lain na imbensyon, mga kreasyon manin sa tuyang isip, kan sa tuyang awit, mga gibong na hali sa arte, gabus ini mga tugang, kadunungan, karahayan, tibay, na hali sa mahal na Diyos. Yaon man dyan, mahihiling niya to ang misteryo kung paano ang kikilat halimbawa, kung paano nagbabago ang panahon, kung paano ang sarong bagay na luluyos, nagagadan, asin nagbubuhay liwat, kung paano inigabos na ini nagkakaigwaning magayuno na koneksyon sa kada saro. Tangani lang na anbilog na kinaaban, padagos na magsunod sa ley nin naturalesa, asin man tangani na tawanin buhay ang gabos na yaon sa kinaaban na ini. Aram ta po ini padagos, puro ini prueba kan kapangyarihan nin mahal na Diyos. Pero mga tugang sa parte kan sa tuyang pinakahararom, sa pinaka sentrong gayo kan sa tuyang buhay, mahihiling ta po na ang pinakamagayon, asin pinakamakapangyarihan na prueba kan pagka-Diyos nin Diyos, daing iba kundi ang krus ni Kristo. Inot sa gabos po, dipisilon tang masabuton kon paano ta ang krus na ini, iyon gagamito nin Diyos na maging instrumento nin pagliligtas sa sato. Ta pwede man siya totoo na magpatagdo nin diit na dugo sa iyang muro, asin sabihon niya lang, Uya, nagpaturo ako nin dugo, ligtas na ang gabos na tao, hulik ining dugong pinabulos kong ini. Tapos na, pwede niya yan. O pwede niya siguro sa nagsabihon, okay, lilingawan ko ng gabos nindong sala dahil ta namumutang ko kamo, tapos na yung gabos, okay, balik na giraray kita sa magayunan na pag-ireba-iba, arog ka itong nangyari kan inot na panahon duman sa hardin kan Eden. Pwede niyang gibuon yan mga tugang, pero nata taginibo niya na ang krus iyo ang maging dalanin kaligtasan. Sabi ko nga ni po, misteryo ini. Daita ini totalmenting masasabutan, pero ini ang katotohan kan pagliligtas nin Diyos sa sato. Iyo ini ang prueba nin sa iyang pagkamuot, na sa labi-labi niyang pagpadaba sa satuya, itinugot niya anan sa iya mismong aki, iyo ang magadan sa krus, tanghani na maipahiling niya sa sato, kung gura nung gayo niya itatauan sa iyang sadiri, tangani lang na makabalik kita sa iya. Pero iba pa po siguro ni sarong dahilan mga tugang. Dahil nga ni po tinugutan tanaan kasalan maglaog sa satuyang buhay, sa satong kinaban. Dahil ka itong pagkasala ni Adan, asin ni Eva duman sa hardin kan Eden. Naging kabtang na kan tawo, ang pagdusa, ang pagsakit, pati na kagadanan. Minaagi kita nin mga makuring kadipisilan sa buhay. Igwa kita nin mga problemang inaatubang, naghihilang kita, nagkakararaotan sa tuyang mga plano, asin mga pag-esperso sa buhay. Minapasan man kita nin krus sa manlain-lain na paagi sa totoo lang. Asin siguro dahil kaining katotohan na ini, napadagos magiging kabtang kan sa tuyang buhay mintras na naglalakaw kita sa kinaba na ini. Sagud na day kita duman minapuli sa kamurawayan kanama kung kita man papagkaniguon sa huring aldaw. Sagud na aniong kita digdi mga tugang, igwa kitang krus na papasanon sa anuman na paagi. Asin sa pagun ako, iyon ni ang dahilan ko natata, ginibo nin Diyos na andala nin pagliligtas niya, iyo ang krus. Tangani na itukdo sa sato,
na maski anong krus an sa tuyang papasanon, gura anuman ini kagabat, gura anuman ini kakuri, asin gura anuman kakulug, an idulot kani sa satong buhay, dainin makakadaog sa krus na pinaasan ni Jesus, asin kung saan siya ipinako. Natapo tadai. Ninhuli, hinot sa gabos, taan pinako duman, aki ni Diyos. Di tayang pwedeng taparan. Ikadua, inosente siyang ipinako duman. Aram tayo. Kita sa satuyang mga krus na pinapasan, di kita makakasabi totalmente na daiman kita ning kabtang sa karatan kan krus na nangyayari sa sato. Kung minsan, igwa kita nin mga krus na itinataw sa satong sadiri, huli kan sa tuyang kapabayaan. Bako man kita totalmenteng malinig sa satuyang puso, na ang pagpaasan taning krus, dai nin paghinanakit, raot nin buot, nagreklamo. Igwa pala ako ning sarong tugang amiga, mga tugang na nag-istorya sa kuya na saro niyang aki na kuya, day palang haloy na mag-agom ang nagbados. Alagad sa susi kan ko yan. So, ultrasound, as in sa mga tests, na-discovery duman na ang aki may Down syndrome. Ito baga po na mongoloid na type na kumbaga, considering may mental retardation ang aki. Ang inot da pong reaksyon kan inaasin kan ama. So, magiging inaansin ama. Itong madagit sa kagurangnan. Naghinanakit. Nata taginibo nindo ini. Inot na aki ninda. Pinangiturugan ninda, pinagmautan, hinalat. Asin ngunyan, nasa tulak pangani, pero aram na nindang may diferensya. Makulugon ng buot kan magagom. Naghihinanakit sa mahal na Diyos. Sabi ko duman sa sakuyang amiga, tawan talang sindaning panahon, ninulit akon tunay an sa inang pagtubod asin nahiling ninda ang kagurangnan na nagtataram asin ang kamot niya yaon digdi sa aking ini. Luhay-luhay ninda ining masasabutan. Asin day manangad po naghaloy, sabi sa kuya kan sa kong amiga pagkatapos ng mga pirang semana, sabi na dikit-dikit na daang nagbukas ang puso kan mag-agom. Mala nga nita sa saro da apo nindang sarong Domingo, sa indang pagsimba, garong ipinahayag ninda itong sa indang sadiri na nagbubukas sa mapakumbabang buot kan anuman na kabutanin mahal na Diyos sa inda. Na ining krus na ini kan sa indang aking may diferensya, aako ninda sa mapakumbabang puso sa pagtiwala na ini sarong regalo. Sarong regalo nin kagurangnan. Anuman ang forma kaya. Iyo ini mga tugang, gabus kita igwaning arog kay ni hilang pagkapirdi sa negosyo, relasyon na naraot o nawara. May mga krus kitang pigpapasan mga tugang. Anhapot, yaon dyan ang Diyos o dai. Di ko po ini malilingawan, may sarong pading Hiswita kay ito, si Father Guido Arguelles na nagsabi na duwang klase ang krus na pinapasan tin tao. Itong krus na yaon si Kristo, asin itong krus na dai si Kristo. Ano po ang krus na pinapasan ko ngunya na mga panahon? Mapahapot tayo po ang satong sadiri. Ano ining krus na itinataw sa kunin kagurangnan? Inaako ko sa marahin na buot? Dahil ta nagtutubod ako, nasiring kan krus ni Kristo na nagdara nin kaligtasan sa kinaaban. Ang krus ko man ini, kung itutugot ko na mapaasan ko kaiba ni Kristo, ini man magiging instrumento nin kaligtasan. Bako lang para sa sako, kundi sa mga taong nakakahiling kan sa kuyang pagtios, kan sa kong pagsakit, kan sa kong pagkagadan sa krus na ini. Ano man na forma iyan. Iyo po ini ang regalo kan krus na ini ni Kristo mga tugang. Sisay sa to anday ang krus. Sisay sa to anday nagsasakit, asin nakakamati ning kadipisilan sa buhay niya to. Bako man kitang mga paladan anghel, naglalakaw kita sa dagang pinagtatangisan, this valley of tears.
Iyon sa tuyang buhay. Pero bako iyan ang katapusan na statement kan sa tong buhay. Sagkod na yaon si Kristo, pag nagtingkalag kita sa iya, sa krus kung saan siya nakabitay, nakakahiling kita nin paglaom, minaliwanagan sa tuyang puso, asin na mamatian ta ang karangahan nin mahal na Diyos. Bako siguro tulos-tulos, kundi sa mapakumbaba ang buot, araw ka itong sakuyang kan aki kan sa kong amiga, na luhay-luhay nagbukas kan sa indang sadiri. Asin namatian ni na nahiling, ang kaligtasan nin kagurangnan, sa paagi kan krus na sa indang pinapasan. Tabangan lugod po kita nin mahal na Diyos, sa mga krus man na sa tuyang pinapasan. Mamatian ta lugod po ang sa iyang kapangyarihan sa krus na ini, asin sa paagi kan krus na ini, kita man maging instrumento nin pagliligtas para sa kinaban. Bendisyonan po kamo gabos kan mahal na Diyos, asin Diyos maray na aldaw sa sento. Chancery R, programa kan Obispo kan Legazpi asing kanseeng kanselyer kada Domingo niludto alas 12 as alas 2 nin hapon. Chancery R, mga oras aldaw kan kagurangnan na madarasindo kan marhay na baret, mapaliwanag kan banal na kasuratan, mahirasindo kan mga agi-agi nyato bilang sarong simbahan, maglimidbid asin magsaselebrar kan mga Diyosnon na biyaya na inako kan mga padi, reliyoso asin laikong kakbay sa pagbaklay. Chancery R, karibanan sa tong namumutan na Obispo, Bishop Joel J. Bailon sa siyang paghurog-hurog kan Ebanghelyo sa Domingo sa Tinapay din Buhay. Karibanan man po ang mga laiko asin reliyoso na matao kan sindang testimonya nin pagtubod asin istorya sa pagutog kan sindang misyon. Dalan asin buhay. Mga bareta sa simbahan, lokal man o universal, halos sa Roma o gikan sa kabubuludan kan sa tong probinsya. Iatog sindo kan sa tong kanselyer sa Kairos News and Commentaries. Chancery R, programa na madadangog sa Radyo Veritas asin mahiling sa TV Veritas Listen TV 8. Chancery R, programa kan Chancery kan Diocese kan Legazpi.